Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media matapos ngang ginimbal at ginulat ni Vice President Sara Duterte ang Kamara at Senado, lalong-lalo na ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. na kung saan idineklara na nga nito na siya'y walang pagdadalawang isip na tatakbo bilang presidente ng Pilipinas sa taong 2028 elections para sa taong bayan at sa kinabukasan ng Pilipinas. Ay sadyang wala nga talagang lihim at baho ang hindi mabubunyag at aalingasaw dahil former Executive Secretary Lucas Bersamin tila nabahag na ang buntot at tila tetestigo na umano bilang lead bagman ni Marcos Jr. at may affidavit na rin umano. Ito ang kumpirmadong balita na siyang tila ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo at pilit umanong itinatago sa publiko. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Narito nga ang kumpirmadong balita na siyang matapang na ipinaliwanag naman ng isang dating broadcaster at solid DDS supporters na si Ka Eric Celis na siyang sumampal ngayon ng kahihiyan at katotohanan at tila nagpagimbal sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Sa puntong ito po ay magbibigay tayo ng pagpapaliwanag upang magkaroon ng tamang pagtingin hinggil po dito sa pagkakaugnay ng revelations ni dating Undersecretary Adrian Bersamin at sa nauna ng mga salaysay na nagbubunyag ng sindikato nila Marcos at Romualdez na nagmula sa pagpapahayag na ginawa ni Ginoong Saldico. At ganoon din po ng iba pang nagtestimonya ng koneksyon ni Marcos at Romualdez sa naturang mga malakihang bilyon-bilyon na pagnanakaw at pangungurakot sa pondo ng bayan gamit po ang sindikato ng mga flood control projects among other infrastructure projects. So, bakit po nagkakaroon ngayon ng panic mode? No, nagkakaroon ng matinding reaksyon bagamat hindi nila ipinapakita sa publiko ang Malacanang dahil sa pagkakalantad na mayroong ibinigay na mga files si Undersecretary Bersamin kay Congressman Leandro Lebeste. Dahil ito po ang magdudugtong at magtutugma sa mga naunang pagbubunyag na ginawa nila Ginoong Saldico, nila Sergeant Gutesa, nila ng mag-asawang Diskaya, at ng mga tauhan din po ni dating DPWH Secretary Bunuan na sila Yusek Bernardo, sila Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. No? And of course, huwag nating kalimutan na mayroon pang umiiral na hindi pa naibubunyag ng lubusan itong Cabral Files. Kaya, ang pagkakataon ngayon na lumantad na itong mga pinanghahawakan na impormasyon ng isa sa inner circle mismo ni Marcos. Hindi lamang ni Romualdez, kundi mismo sa presidente kay Marcos Jr., nagre-report itong dating presidential liaison head sa presidential Legislative Liaison Office. Yan po ang opisina na hawak dati ni Yusek Adrian Bersamin, at tinatawag na siya na si Small Boy. Dahil maliit lang na pagkatao, pero marami siyang pinanghahawakan na mga misyon at mga tungkulin kay Marcos. At isa po dyan ang pagiging bagman runner ni Adrian Bersamin. So mayroon na pong na-execute na affidavit. Ang pagkakaalam ko, kinumpirma na po ito ni Congressman Igay Erese. May sinumpaang salaysay na si Adrian Bersamin na nakahanda na upang magbunyag ng pagpapatotoo that indeed it was Marcos together with Romualdez ang nagdisenyo kung paano nakawin at durubuhin ang pondo ng ating gobyerno sa pamamagitan ng mga sinindikato na budget. Budget 2023, 2024, and 2025. Lahat ng mga sindikato na budget na ito ay nanggaling po ang utos kay Marcos at kay Romualdez ang disenyo upang ipatupad. At ang isa sa mga nagbulgar nito na hindi na mapipigilan pa ang pagsambulat ng katotohanan ay dating kasama sa sindikato nila Marcos, si Ginoong Saldico. And so therefore, mga kababayan, napapanahon, very timely and nakaswak sa takdang panahon na nangangailangan ng pag-sustain ng pagbubunyag sa responsibilidad at
criminal na pananagutan nila Marcos at Romualdez, dumating naman po ang pagkakataon na may isang Adrian Bersamin na nanggaling mismo sa inner circle, bagman, runner, at mga tagapag-facilitate ng mga ninanakaw na mga deliveries ng pera na nanggaling sa kinurakutan ng sindikato nila Marcos at Romualdez. At ang share ni Marcos, ayon dito sa salaysay na ngayon ay lumalabas na, nagre-report si Yusek Adrian Bersamin kay Marcos Jr. upang i-deliver hindi lamang ang 1 million, 2 million, kundi billions of pesos na nanggagaling kina Saldico. At tumutugma ito doon sa binanggit ni Sergeant Gutesa at nila Saldico na billion na pera ang na-deliver kina Marcos at kina Romualdez. In fact, sa unang record pa lang ng message exchanges ni Adrian Bersamin at ni Ginoong Marcos Jr., umaabot na po sa mahigit 10 billion pesos, no? 10 billion pesos ang pinag-uusapan. Yan po ay isang delivery pa lang, no? Pero umabot ito sa hanggang July ang conversation na nakuha. So from March 2024 to or March 2025 to July of 2025 alone ay hindi bababa sa mga 25 billion pesos ang transaksyon na pumasok bilang kotong at partida ni Marcos sa mga pinagnakawan at pinagkakurakutan nila. Yan din po ang binabanggit ni Saldico. At mismo si Yusek Bernardo and even sa Cabral Files, doon makikita ang pagtutugma ng mga datos at impormasyon na ang mga proyektong ginawang ghost o kaya ay hausyaw, meaning to say substandard, ay tumutugma sa total ng mga kinurakot na mga pundo sa proyektong itinakda na nakalista sa kay Yusek Cabral, mga kababayan. At ito ngayon ay kinukumpirma mismo ni Yusek Adrian Bersamin na nakarating nga ang naturang mga deliveries ng partida sa pangungurakot ni Marcos. Kagaya din po ng pag-deliver sa McKinley Street, sa Nara, sa Forbes, sa Aguado Street, kung saan si Martin Romualdez po ang itinuturo na sumasalo at kasama po si, kung hindi si Yusek Jojo Cades lamang, ay nandun din po si Yusek Adrian Bersamin para magpasiguro na ang mga delivery ng partida sa kinotong nila Marcos ay makukuha nila ang partida, hindi lamang sa partida ni Romualdez. Mabigat at napakahalaga po at napapanahon ang revelations na ito ni Yusek Adrian Bersamin para magpapatunay na hindi ko magawa ng kwento si Ginoong Saldico at hindi po nagsisinungaling si Sergeant Gutesa at ang mag-asawang Diskaya at ang iba pang mga taga-DPWH ng kanilang sinabi na talagang nagdi-deliver ng limpak-limpak na mga bilyon-bilyon na pera dito kina Romualdez at kasama na ang partida dyan ni Marcos. Kaya ngayon po ay pinapangambahan na kung hindi pa lubusang maibubunyag nila Congressman Leandro Libeste at nila Yusek Adrian Bersamin ang nilalaman ng mga USB or flash drive na pinaglalagyan ng naka-save na mga cellphone messages sa pagitan ni Yusek Bersamin at ni Bongbong Marcos Jr., may kautusan at may kaugnayan ito hinggil sa pagdi-deliver ng mga pera, malaki po ang possibility na baka madisgrasya si Yusek Bersamin kung kaya inihabol na po ang pagbubuo ng kanyang sinumpaang salaysay upang magkaroon na siya ng assurance na hindi siya basta-basta magagalaw sapagkat ang ituturo talaga dyan na nagkaroon ng interes upang patahimikin si Yusek Adrian Bersamin sa pagsisiwalat at pagbubuod ng mga kaganapan bilang bagman runner ni Marcos. Ang ituturo kapag may nangyari na masama o mautas ang buhay ni Yusek Bersamin, wag naman sana mangyari na parang nangyari sa pagkawala bigla ng buhay ni Yusek Cabral. Wala pong ibang pagtutuunan ng paniningil at panawagan ng pananagutan sa hustisya sakaling madisgrasya si Yusek Bersamin kundi si Marcos at si Romualdez mismo, mga kababayan. Kaya naman po, sabi ko nga sa isa kong live or sa isa kong video analysis, God will always have its own way to produce and deliver miracles. Sino mag-aakala na ang apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa inner circle na pinagkatiwalaan at ginamit
nila Marcos noon sa sindikato the way pinagkatiwalaan at ginamit nila si Saldico ay magbubunga ngayon ng isang pangyayari na magtutugma at magdudugtong sa mga naunang salaysay na ginawa ni Ginoong Saldico. Bata-bata talaga ito ni Marcos, si Yusek Adrian Bersamin, at ginamit ng todo ito para kunwari walang involvement si Marcos sa anumang mga pag-deliver ng partida ng kutong na bilyon-bilyon. Subalit ngayon ay nagkaroon ng change of heart. Nagbago po ang damdamin at isipan ni Yusek Adrian Bersamin, kung kaya ito ngayon ay nagsasagawa ng mga pagbubunyag. Hindi pa po lubusan ito. Ang isa lamang na pagbubunyag niya, mga 10 billion pesos ang na-deliver niya mula doon sa kutong na tinipo nila Marcos at Romualdez para gamitin sa electoral campaign ng mga senador na ginamit nila Marcos doon sa alyansa nila na tinatawag na Alyansa sa Pagwasak ng Pilipinas. Kagaya po nila Tito Soto at nila Ping Lacson na nakinabang ng todo sa pinagnakawan na pondo na ngayon ay binubunyag ni Yusek Adrian Bersamin. Pangalawa, ang testimonya ni Saldico ay i-reduce na rin sa sinumpaang salaysay or executive affidavit nang sa ganun po ay magkaroon ng corroborative value. Pag sinabi pong corroborative value, magdudugtong at magtutugma ang mga salaysay at mga pahayag upang mapalakas pa po ang pagkakaroon ng katotohanan that all of the criminal trails pertaining to the large-scale and massive plunder and corruption na naganap dito sa administrasyon ni Marcos Jr. at ni Romualdez, walang ibang pasimuno na nagpalarga ng malawakang sindikato sa pangungulimbat at pangungurakot mismo sila Marcos at Romualdez. And one proof of that ay makikita ito sa series of message and conversation exchanges na naganap sa pagitan po ni Yusek Bersamin at ni Bongbong Marcos Jr. Ang isa po dyan, binanggit nga ni Congressman Igay Erese na nang mag-deliver sila Saldico at sila Sergeant Gutesa para kay Marcos sa Forbes Park, ang isa sa sumalo ng partida sa pangungulimbat ng sindikato nila ni Marcos at Romualdez para kay Marcos, ang sumalo di umano ay walang iba kundi si Yusek Adrian Bersamin. Wow! Kaya naman supalpal itong gimmick ni Ping Lacson na hugasan ng Clorox ng kasinungalingan at mga diskarte sa political maneuver niya sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Hinugasan niya ng Clorox ng gimmick sa politika si Marcos Jr. nang sinabi niya prematurely na sa kanyang draft report ng kanyang di umano ay Senate Blue Ribbon Committee report, wala daw koneksyon na mag-establish ng ugnayan ni Marcos at pagkakasangkot sa trillions of pesos ng mga pangungulimbat sa mga flood control projects among other infrastructure projects na pinagkakitaan at dinurubo sa administrasyon na ito. Pero ito ngayon, sampal sa mukha ito ni Tito Soto at ni Ping Lacson, itong pagpapakita ngayon ng napakabigat na pagbubunyag coming from Yusek Adrian Bersamin, inner circle ng sindikato ni Marcos sa pangungulimbat at pangungurakot, and now he is revealing and spilling out the beans. Ang ibig sabihin po, inilalantad niya ang detalye ng mga bagay na kanyang ginawa upang patutuhanan ang naunang naibunyag that indeed it was Marcos and Romualdez bilang mga masterminds na nagpasimuno ng sistematiko, organisado at pinakamalubha na pagnanakaw sa kaban ng bayan. The greatest robbery of a government by the government itself, presided by Mr. Marcos himself and conspired by his own cousin Romualdez. Kaya nila kinontrol ang Kongreso upang ang pagnanakaw ay sa budget process pa lang mailahad na ang katad-katad ng nanakawin sa pamamagitan ng insertions, sa pamamagitan ng unprogrammed appropriations, sa pamamagitan ng mga allocables. Na lahat ng ito, sa paningin ni Ping Lacson, sa kanyang baluktot na lohika, hindi sangkot si Marcos Jr. Sino bang nagpipirma ng sinindikato at ginawang istapa na budget? Hindi ba si Marcos? Sino bang nagmaniobra para gawing sindikato at istafa ang budget? Di ba si Romualdez at ang mga tauhan nila? At sino ba ang nagdideklara ngayon na talagang may kickback, may kutong at may partida sa ninakaw at dinurubo na mga pundo through ghost flood control projects among others? Sino bang nagdideklara ngayon na nangyari ito? Di po ba ang mahawak ng brown leather envelope
na nagkakaroon ng mga listahan ng insertions at mga kukolektahan ng kukutungan ng mga proyekto ni Marcos. Di po ba ang nagbunyag nito ay inner circle niya rin mismo, maliban kay Saldico, na inner circle nila ni Romualdez, itong si Yusek Adrian Bersamin ay papasok sa kategorya ng inner circle ng sindikato ni Marcos. Kaabang-abang po ang darating na mga araw na ito kung ano pa ang mga inilahad sa affidavit na na-execute na ni Yusek Adrian Bersamin through the help and support ni Congressman Leandro Leveste. Itong dalawang ito nanganganib na ngayon ang buhay nila sapagkat alam natin po na sindikato ang nagpa-maniobra upang lumabas na nag-suicide o nahulog accidentally di umano si Yusek Cabral na may hawak ng napakaraming files ng mga proyektong pinunduan ng insertions, pinalusutan ng allocables at ng mga unprogrammed appropriations, including ang mga bultuhan ng mga flood control projects nationwide na pinagkakitaan nila Marcos at Romualdez at ng mga iba pang miyembro ng kanilang sindikato. Kaya bigla na lang po nagkaroon ng problema si Yusek Cabral at the next time that we know, patay na siya. Yan din malamang ang nagtulak kay Yusek Adrian Bersamin na maghanap ng kanyang guarantee and assurance na hindi siya basta-basta madadali at hindi basta-basta siya ma-frame up na siya ay gawing fall guy o sangkalan sa sindikato nila Marcos at Romualdez dahil siyang tumatanggap ng mga bilyon-bilyon at limpak-limpak na mali-malit ng mga pera at pwedeng manganib nga ang kanyang buhay, inunahan na niya ng pag-execute ng naturang affidavit and deposits of some digital file copies ng kanyang message and conversation exchanges kay Ginoong Marcos. So ano ka ngayon, Ping Lacson? Supalpal ang pagsasabi mo that there is no point or any instance that will establish the direct connection of Marcos Jr. to being involved in the anomalous existence of so-called ghost flood control projects and other infra projects na sinindikato. Ano ngayon itong dinideklara ni Yusek Adrian Bersamin sa kanyang mga paunang paglabas ng kanyang pagbubunyag na tumutugma lahat sa pangyayari at deklarasyon at sinumpaang salaysay ni Sergeant Gutesa at mismo ni Ginoong Saldico at nila Yusek Bernardo ng DPWH. So ano ito ngayon? Kahit i-cross-reference po ninyo ito sa mga Cabral files na sabi ni Ping Lacson ay kopya din siya, which hindi tayo maniniwala dyan, ang latitude, ang lawak at ang coordination ng datos at impormasyon nagtutugma sa naunang ibinunyag nila Saldico at nila Gutesa ng mga diskaya at ng mga iba pang tauhan ng sindikato ni Marcos at nila Romualdez na hawak ni Bunuan itong dalawang undersecretary niya, si Cabral at si Bernardo. So hindi po mahirap intindihin na nagkakaroon ngayon ng desperate perception of panic sa mga paligid ni Marcos dahil nga booking na hindi lang pala Cabral files mailalantad ang kasindikatuhan at pagkagahaman na magnanakaw at mandarambong nila Marcos at Romualdez. Hindi lamang pala si Saldico ang nag-i-expose, kundi mayroon pang nagpatutuo ngayon ang tinatawag na the Adrian Bersamin Files. So abangan natin sa ito hahantong sapagkat ang huhusga at magbibigay ng hatol kung ano ang hakbang na gagawin taong bayan. Kung gusto nating manatili ang ganitong sitwasyon na ninanakawan na tayo at dinodurubo ang kaban ng bayan, inaabuso na tayo, gusto pa rin nating panatilihin na ganyan ang sitwasyon at wala tayong gagawin. So, we can only do so much to expose this. Kagaya ng pagsasakripisyo ni Congressman Leveste at ngayon ang pagtataya na rin ng buhay niya ni Adrian Bersamin. Sana wag magbago at wag bumaliktad si Small Boy sa kanyang pagbubunyag. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Senator Ping Lacson. Reaction niya sa opinion ng isang political analyst kung sino-sino yung mga boboto sa conviction ni VP Sara once makarating sa Senado ang impeachment case. Ito yung post ng Bilyonaryo News Channel. Political strategies. Pangilinan, Hontiveros, Soto, Lacson likely to vote for VP Sara impeachment. Narinig ko yan si Mr. Lito Banayo. 4 ang sabi niya, siguradong nakikita ko boboto ng conviction ni VP Sara. Oo, nag-react si Ping Lacson. Ito ang kanyang reaksyon. Mali ang hula ng isang political strategy sa kung papaano boboto si Senator Ping Lacson
sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Bagkus, nililinaw niya na boboto siya base sa ebidensya. Oh, come on. Naniniwala ba kayo na base sa ebidensya? Dito sa Blue Ribbon Committee investigation, may mga lead. Nandyan na, klarong lead. Sinundan ba niya yung lead para tumbukin ang mga pinaghihinalang mastermind? Di ba wala? Kaya, I don't know sa inyo, ako, nung una, bilib na bilib ako dito kay Senator Lacson. As in, pagdating sa anti-corruption, napakataas ang paghanga, respeto ko sa kanya. Ba't nakakapanghinayang nung hinawakan niyang Blue Ribbon Committee investigation? Wala na. Parang, opinion ko lang ito, sa tingin ko, parang may pinagtatakpan siya. Kaya ngayon, dito sa impeachment ni BP Sara, sabi niya, boboto si Lacson base sa ebidensya. I don't know kung maniwala kayo. Ako parang hindi. Naninindigan si Senator Lacson na kung sakaling makarating sa Senado ang kaso ng impeachment ni BP ng Vice Presidente, ibabase niya ang kanyang desisyon sa mga ebidensyang ilalahad. Conviction kung higit pa sa sapat ang ebidensya at kung hindi naman siya ay boboto para sa acquittal. Ito yung kanyang post sa X. Wrong! Yung political strategist na nag-predict na boboto siya ng conviction. Wrong! I will convict if there is more than sufficient evidence. Otherwise, I'll acquit. Palakpakan naman. Tignan natin ang nag-react. People who reacted. Dito na makikita kung marami bang naniniwala sa kanyang pahayag. 2,000 people nag-react, 1,600 ang tumatawa, 415 lang ang nag-like. So, anong percentage yan? 80%? So, ganyan na katindi yung opinion ng taong bayan. Wala na, tinatawanan na itong si Senator Ping Lacson. Sayang yung kredibilidad niya na naipundar niya ng matagal na panahon. Parang nabawasan, hindi naman totaling nawala, nabawasan nung hinawakan niya ang Blue Ribbon Committee hearing. Meron siyang post may post na basa ko na sabi niya, mahihirapan tayo i-convict si Martin Romualdez. Kung mahirapan, wala kaming magawa. Kayo yung nag-imbestiga. Kaya lang, kami naman, taong bayan, nakikita namin mayroong lead. Kaya lang parang ayaw puntahan, ayaw i-develop. Pati nga si Congressman Irese, very clear yung sabi niya na parang may pinagtatakpan sila sa Blue Ribbon, pati ang ICI, kung ang direksyon ng ebidensya papunta na sa Malacanang, natitigil. Ano ba, hindi matatapos ito? Parang may cover up. Lantarang sinabi ni Congressman Irese, and I agree, may cover up and a series of cover ups ang ginagawa. Kaya walang makukulong na mga big fish hanggang ngayon. Nasaan na yung pangako? Mismong Pangulo sa kanyang bibig, may makukulong bago mag-Christmas. Nung walang nakulong, to the rescue ang PCO Secretary, bago mag-New Year, may makukulong, wala pa rin. Tapos na ang Valentine's, wala pa rin. Ano kaya ang promise nila kung mag-promise ba? Bago mag-Semana Santa. Wala na, nakakalimutan na yung flood control scam na yan. Baka ka lang, ako, hindi ko makalimutan yan. Yan ang magiging issue sa election sa 2028. Na kung sino man ang endorse ng Marcos Jr. administration, ang tanong, nakalimutan nyo na ba ang ginawa nila sa pundo ng bayan? Bilyones, trilyones, for 3 years, nilostay nila ang pundo ng taong bayan na parang walang nangyari. Na ang nakakulong lang mga dilis. Sino yung dilis? Sara Diskaya. Well, may kasalanan si Sara Diskaya. Dapat siyang makulong. Kaya lang, bakit siya lang? May mga nakasuhan ba nakulong? DPWH? Yes. Kaya lang, mga dilis lang yan. Dapat big fish. Sino ang big fish? Kung si Saldico ang paniniwalaan natin,
Martin Romualdez at ang presidente. Yon ang kanyang payag sa kanyang video. Kung paniwalaan natin si Adrian Bersamin, yung text messages between the president and Yusek Bersamin, nakakatanggap ng Pangulo ng pera galing dito sa flood control. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.